Sagittarius, ito yung reading mo for December 15 to 21. Pero, as you all know, lahat ng readings ko dito ay timeless. So, kahit kailan naman matsyempohan tong reading na to kung kailan makarating sa iyo. Okay? Maraming salamat, Sagittarius, sa iyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta. I'm always grateful. Malaking tulong po yung mga nag-like, follow, subscribe, yung mga nag-share, mga nagko-comment, mga nagla-like sa mga readings natin, yung mga nag-a-avail ng subscriptions, memberships, nagsisend ng mga super thanks or stars, pati na rin yung mga nag-a-avail ng private reading. At syempre, hindi ko makakalimutan din yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads or commercials sa mga videos ko. Regarding private reading, mabilis lang mapuno yung mga slots. At kung interesado kayo, tignan nyo na lang yung mga nakalagay sa description or pinakadulo. Sorry Sagittarius kung medyo matagal uli ako nakapag-resume ng pagbabasa kasi ako hindi maganda yung pakiramdam ng nakaraan. Kaya hindi kasabay nung ibang signs. So yun lang naman. FYI. Para sa mga nagtataka Okay. Hindi yata kasha. Ito. Meron ka enemy, man's wish, autocracy, peace, and pleasure. Oh, so nakikita ko dito is parang mind games. May chess ka rito tsaka enemy. Baka may kalaban ka, Sagittarius, na ewan ko, kung parang mga strategies to parang sino yung mananalo sa chess game, kumbaga. Sino yung mas matalino, sino yung may mas magandang strategy, or sino yung maiisahan dito. Parang ganun or parang yung mga moves kasi yan, di ba, sa chess. Kumbaga, pwedeng may pain, or taguan ng moves Siyempre, hindi mo i-reveal yung move doon sa kalaban mo. So, ayan, parang yun nakikita ko. And din sa gitna nun is merong person. Etong person na to, disregard nyo na lang. Picture ng lalaki yan. Pero it could be any gender. Pwedeng ang pinag-aagawan ninyo or pinag-aawayan nyo is isang tao. Or merong isang tao sa gitna ninyong dalawa. Hindi ko alam kung siya yung pinag-aagawan or siya yung pinaka-referee ninyo. Hindi ko alam Basta may middleman dito. Whatever gender, no? Okay, kahilingan ng isang tao. Hindi ko alam kung sino to. Ikaw ba yan na merong kahilingan or merong isang tao dito na meron siyang hinihiling sa'yo, Sagittarius? So, hindi ko alam kung ipagkakaloob mo ba yung kahilingan niya or not. Or meron ditong person na pwedeng kalaban mo pala siya pero hindi mo alam. Ayan. So, nakikita ko dito is yung king is na-expose. So, pwedeng ma-expose ka dito sa kalaban. Kumbaga, makita yung weak side mo. Parang ganun Okay? Ma-checkmate ka, baka ma-checkmate. So, mag-ingat ka na lang. Sabi ko nga, etong game na to, kung may mga pinapalabas na games yan, person na yan, is mind games yan. So that alam mong basahin yung move ng kalaban mo or i-predict yung mga next possible moves ng kalaban mo. Kasi chess yung pinag-uusapan dito So, huwag kang magpapa-checkmate. Yun ang ibig sabihin dyan, Sagittarius. Okay? Okay, so, autocracy. Pwede itong may kinalaman sa mga strategy mo, Sagittarius. Kung hindi nag-work yung mga strategies mo, siguro yun might think of a better strategy. Kung hindi nag-work yung current strategy mo. To be able to be successful. Kung ano man tong goal mo or kung ano man tong ginagawa mo. Siguro yun, may kinalaman siya sa mga plano, strategiya, yung mga alin yung nagwo-work sa hindi nagwo-work para hindi ka, hindi pa ulit-ulit yung defeat mo, di ba? So, yun.
And may peace dito and pleasure. Ang ganda naman. So, period ng pagiging matahimik, walang mga gulo-gulo, or pagiging at peace sa sarili mo, meron kang peace of mind, kontento ka, masaya ka. Kasi ayan, no? This is a state of bliss. Kasi andyan yung pleasure, andyan yung peace. Ibig sabihin, satisfied ka, kumpleto ka siguro sa buhay, no? So, maaaring para sa iyo, kung satisfied ka, it's almost perfect, di ba? O sabihin na natin, wala talagang perfect sa mundo. Pero, para sa iyo, uy, perfect na to. Okay na ako dito, masaya ako. Nakukuha ko yung mga gusto ko. Na-enjoy ko kung anong meron ako. Kasi may pleasure dito and peace eh. Pagiging, itong peace na to, combined with pleasure eh, ang sarap ng feeling kasi andyan yung mga bagay na gusto mo, and at the same time, masaya ka, kumpleto ka. Ayun yung nakikita ko dito. Okay? O, pwedeng sa relationship yan, pwedeng sa kabuhayan mo yan. No, maraming ibang pwedeng ibig sabihin kung saan niya nagre-relate sa iyo, sa sitwasyon mo. May ahas doon sa enemy mo, dear. Parang nakita ko dito doon sa ibon, may nest siya, may mga itlog siya doon. So, parang pinuprotektahan niya. So, ingat ka doon sa snake, traitor. Okay? Oo, parang yung ibon, dinedepensahan niya yung kanyang nest, which is yung bahay niya. Na supposed to be, dapat secured siya doon, secured yung mga loved ones niya doon. Oh, kaso biglang may nakaakyat na ulupong doon sa puno, doon sa kanyang tinitirahan. So, yun yung eksena dito sa card, ha? May energy ng Mars dito, tsaka Venus. So, pwedeng mga signs related doon. Pwedeng may Aries, pwedeng may Libra, may Taurus. Pero tignan pa natin mamaya. May chaos, may daladalang chaos tong tao na to. Kung sino man yung enemy mo na yan. This is a long-term solution. Your practicality is helping. Eh, na nga yung strategy, dear, na binabanggit ko dito sa autocracy. Parang lumilitaw din siya dito, this is a long-term solution. Eh. So, it could be na may problema, ano man situation yan, may naiisip kang strategy, plano, solution, kaya lang itong plano na to, itong strategy na to, which is yan yung meron ka sa ngayon, pwedeng ito ay matagal. So depende kung makakahanap ka ng ibang strategy or solution na mas effective or mas mabilis. Or pwede ngang sinasabi nito sa ibang pananaw, yung sitwasyon mo, yung problema mo, possible na merong solution dyan na pang matagalan. So, yun, pwede kang mabibigyan ng option dito na dalawa, na ito yung isang strategy. Ito yung si strategy 1 and then si strategy 2. Itong si strategy 1, oo, mas madali yung gagawin mo, pero pang short term lang, yung effect ba? Pag-solve doon sa problema. Itong isa, medyo mabusisi siya, medyo technical, medyo mahirap, pero in the long run, pang matagalan naman yung effect, yung pinaka-solution doon sa problema mo. So, choices ba? Strategies, mamimili ka alin yung pang long term. Kumbaga, pag mamimili ka ng gamit, ito mas mura, pero ang daling masira. Itong isa, mas mahal siya, oo, magdadagdag ka ng, ewan ko kung magkano, pero mas matagal siyang masira. So, in short, mas sulit. Parang ganun. So, depende kasi kung ano yung availability at kung ano lang yung maa-avail mo doon sa time na yun, doon sa sitwasyon mo. Okay? So, pwede kang mamili. Yun ang doon. Your practicality is helping. Ayan. Oo. Sa tingin ko nga, mas pipiliin mo yung long-term solution. Kasi yun yung lumilitaw dito. This is a long-term solution. And then the next card, your practicality is helping.
So, tama. Sa tingin ko, tama yung magiging choice mo dito, analysis mo na, okay, ito yung solution na mas pang long term. So, dito ako magfo-focus. Instead dun sa isa na mas easy pero short term lang. So, mas pipiliin mo yung mas quality, yung mas long term. And yung pagiging practical mo is helping pagdating dito sa sitwasyon na to, whatever itong sitwasyon na kakaharapin mo. Dark entities are preventing this from happening. Oh. O yun na enemy mo. Alam mo yung enemy mo, pwede namang hindi rin tao yan eh. Kasi sabi dito, dark entities. So, hindi lang ito limited sa tao. Pwede rin yung mga kampo ng may itim na budhi or kilikili or mga negative sa paligid. Kahit hindi tao, na yun yung nagpiprevent. Pwedeng yun. Mga circumstances, yun yung kalaban mo rito. No? Kasi may enemy card ka. Hindi naman always tao yung kalaban natin, di ba? Minsan si kampo ng kadiliman, yun yung malupit na kalaban natin eh. Okay? Yun yung mga gumagawa ng mga chaos sa paligid natin, mga kamalasan, mga temptation, yun yung mga ganun. So ito, pwedeng may mga dark forces or entities lang na nasa paligid para ano ba tawag dito? Hindi mangyari yung mga gusto mong mangyari. Sila yung kontrabida sa gabal dito sa sitwasyon mo. Moon energy is amplifying the situation. So, emotional. Kasi moon, kumbaga itong sitwasyon ay nafu-fuel ng emotions or maring maka-apekto sa iyong moods. No? And itong mood mo, syempre, meron ding itong, ang tawag dito. May effect din yan dun sa sitwasyon mo. Kasi, di ba, yung ibang tao, kasi may mga factors dito na, kailangan maging matalino ka, may strategy ka, mamimili ka, pang long term. Syempre, kung ikaw, yung taong nagpapadala sa iyong emotion, minsan, naka-cloud ng emotions yung judgment natin. And then, hindi tayo makapag-isip ng matiwasay. Kumbaga wala kang magawang logical na na decision or action kapag nananaig yung emotion. So, pagka ganyan, sa mga times na ikaw ay emotional, siguro it's better na wag ka munang gagawa ng mga major purchases, decisions, actions. Kasi, syempre, minsan pag masyado tayong masaya or masyado tayong galit, masyado tayong malungkot, hindi ba hindi yun yung best time na gagawa ka ng mga major, no? Ayan. Basta meron lang dito na parang sitwasyon na natitrigger lalo ng emotion. Malaking influence yung emotions. Okay? Ano man yan. Channel the energy to the next moon phase. Ayan. Wala ko alam sa mga moon phases, moonology guys. So, bahala na kayo magdo ng research ninyo. Pero meron ditong channeling daw about sa next moon phase. Di ko naiintindihan, sorry. Hindi ako astrologer. So, silipin na natin yung love life mo, Sagittarius. Sa love life naman, dear, pwedeng interchangeable ito. Pwedeng energy mo yung nasasagap or energy ng person mo. Pasensya nyo, medyo hirap ako magsalita. Ewan ko, nauubos lagi yung boses ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi man ako nag-karaoke, wala man akong ginawa. Pero parang ako'y pagod at nauubos ang boses. Hindi rin naman ako minom ng matamis, no? Wala nga. Nag-diet nga ako eh. So, dito sa love life mo, may regret, may reflection, may daydreaming, tsaka new chapter. I wish this never happened. Dan abot-abot ang pagsisisi mo or pagsisisi nitong person na to. At nagkaroon ng period ng reflection, realization sa inyo. Oo, nagkaroon ng time apart. O, kasi being away from you has allowed me to gain clarity. So, yan, pwedeng gagawin nyo pa lang yan, which is hudyat ng hindi ko alam kung final na tong separation na to or cool off. Pero kasi merong new chapter eh. Pwede.
pwedeng ano na, tapos na. Or kaka-fresh pa lang, alam mo yun, kaka-happened pa lang nito. Pwedeng nangyari pa lang. Baka recent ito. Kasi parang, kung magkakalayo kayo nitong person na to, mas magiging malinaw yung pag-iisip mo or ninyo pareho. Mas mabibigyan ka ng clarity or both of you, mas mabibigyan ng clarity kung kumbaga, in a way, makakatulong yung separation, yung pagiging apart, or yung cool off, or break up, kasi doon magsisikin sa'yo yung mga bagay-bagay na mas magliliwanag yung pag-iisip mo. Marirealize mo yung mga dapat mong ma-realize dito sa person na to, sa connection na to. O, at yung nakikita ko dito, pwedeng may new chapter. Ayan, I'm trying to move on. So, pwedeng fresh breakup, or separation, or cool off ito. Pero nakikita ko breakup eh. Hindi lang ito cool off kasi parang failed relationship to kasi parang nagsisisi. Bakit? 'Di ba? Bakit pa nagkaganon? Ba't pa na-meet yung tao? Ewan ko, ano tong mga pinagsisisihan mo. Pero merong isang nagde-daydream sa'yo dito. Hindi ko alam kung yung ex mo yan or ikaw ba. Paminsan-minsan ba dine-daydream mo pa rin ba siya or dine-daydream ka niya. Pero you are trying to move on. Pwedeng may new chapter, bagong person na paparating sa'yo in the future or near future, Sagittarius. Knight of Swords, Gemini energy, Justice, Libra energy. King of Coins, Capricorn energy. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Meron kang vernal equinox. And then, sa bottom ng deck mo, you have Six of Coins, Taurus. So, ulitin ko ang mga signs. May Gemini, may Libra, may Capricorn, may Scorpio, at saka Taurus. So may mga missed opportunities sa'yo with the Knight of Swords. Kung tutulog-tulog ka, patumpik-tumpik ka, Sagittarius, baka may mga mapalagpas ka rito. Ano mga opportunity yan? O pwedeng sa trabaho yan. You have a tendency na maging padalos-dalos. Knight of Swords yan eh. Ayan. So pwedeng may mga consequences kasi pwedeng minadali. Nabigla, hindi pinag-isipan, nagpadala sa pugso ng damdamin, and then boom. Pwedeng may mga, consequences itong iyong pagiging impulsive. Pabigla-bigla, padalos-dalos. O pwedeng maka-experience ng pambubuli. Or may ma-encounter kang person na, parang hinaharas ka. Pinoprovoke ka, hinaharas ka, binubuli ka, sarcastic. Ayan. Pero huwag kang mag-alala kung nabuli ka, Sagittarius, kung ano man injustice yung nagawa sa'yo, hindi man inargabyado ka dyan, o kung ano man yung ginawa sa'yo, hindi maganda, mabuti. Andyan yung justice card. Sabi ko na nga may mga consequences dito eh. Kung anong itinanim mo, what you sow is what you reap. So, maging ready sa justice card kung ikaw man yung may ginawa dyan or kung sino man yung nagargabyado sa hindi mo na problema yun. Kasi justice is coming. You will get what you deserve dito sa sitwasyon na to. O mabibigyan ng tamang judgment yan. Okay? Mabibigyan ng hustisya yung kung ano man ginawa sa'yo. Magbabayad, payback time to. Magbabayad kung sino man yung dapat magbayad dyan. Okay. So, pwede may mga legal matters dito, legal documents, anything na legal na kakaharapin mo. O pwede actual na hearing yan, mga litigation, etc. Mga bagay na dadaan sa legal process. Pwede rin naman
like mga lisensya, permits, etc. Basta anything na pwedeng legal or anything na may consequences. May mga pagdidesisyonan, isa pa yan. Kasi parang to may bagay na kailangan na pag-decidean. Okay. Meron kang King of Coins. Wow. This is pagiging stable pagdating sa kaperahan mo or kung ito ay iyong career or negosyo. So, maganda. Kung tao to, this is someone who is reliable, stable, pwedeng successful siya, pwedeng marami siyang datong, pwedeng boss, negosyante, magaling siya, practical siya, alam mo yon, grounded, sabihin na natin, matured, ayan, matured enough. So, pwedeng si Capricorn yun. Okay. Ace of Cups is an offer na paparating sa iyo. So, yan, baka may opportunity sa career, sa business, or sa love. Kasi may offer sa iyo dito eh. May nag-hold back ng kanyang mga feelings. Whether ikaw yan yung person na nakakadil mo, pwedeng si Cancer, Scorpio, Pisces yan. Meron ditong nagtitiis ng feelings or hindi niya sinasabi yung totoong nararamdaman niya. Etong vernal equinox is dark to light. So, magtatapos na yung period yung mga dark times na nararanasan mo sa ngayon, Sagittarius, ay magtatapos na ito. At ang timing na binibigay dito sa card mo is a few days. So, in a few days, saktong-sakto, baka itong December 15 to 21, ayun na yung period na matatapos na yung period ng paghihirap, madidilim na times na nararanasan mo. Ito ring card na to states na kailangan mong kumilos and act now sa ngayon. So, kaya pala may Knight of Swords ka. Kaya lang kasi itong Knight of Swords mo baliktad eh. So, excessive yan. Huwag ka na lang masyadong maging, ano mo tawag dito, yung haros-haros, nagmamadali. Pero ito na nga yung time na kailangan mong kumilos, mag-take action. At mabibigyan ka ng new beginning or fresh start dito, another opportunity. At meron ka talaga definitely realization awakening sa love life mo at saka dito. Pagdating sa Six of Coins, ang ganda. Giving or receiving, Sagittarius, ayan. If you have enough, maaaring ikaw yung magbibigay dito. Parang related din siya sa justice kasi parang may pagbabayad, di ba yung sinasabi ko sa'yo? Payback time to eh. O baka magbabayad na yung dapat magbayad sa'yo. Ayan, baka may umutang sa'yo or may gumawa man sa'yo ng injustice. Yun yung pagbabayaran ng tao na yun kung hindi man pera yung dapat niyang ibalik or ibayad. Pero yan, definitely meron ditong babalik sa'yo. May magbabayad ng kung anong deserve mo. Give and take to. So, nakikita ko yung deserve mo, yun yung makukuha mo rito, Sagittarius. Okay? Sana makatulong sa itong reading, Sagittarius. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.